Magandang buhay mga kabebe. At ito nga mga kabebe, ito po tayo sa area kung saan po ay magta-travel po tayo ng area po mga kabebe. At ito nga po mga kabebe, kasi nga lagi kong sinasabi, parang piyesta po yung buhay ng pag-aalaga ng itik po, ng paraan po ng pag-aalaga namin. Kasi kung saan nga yung may-ani, doon din kami, nagkikita-kita kami doon, parang piyesta palagi, char. At yun nga mga kabebe, ito nga yung sinasabi ko sa inyong simpleng barong-barong lang po ang gagamitin natin, trapal, net at yung kawayan lang po. At yun na mga kabebe, pwede na lang maging bahay po ng mga alagang itik. At yun nga ay lilipat nga po tayo ngayong araw na to kung saan yung area doon ay maraming ani naman po mga kabebe. Sa susunod na taon mga kabebe ay babalik na naman po kami dito. Ganon lang yung daily routine natin mga kabebe. Either doon tayo ng isang buwan tapos lilipat na naman po ng ibang area. Baka sa susunod na area po mga kabebe ay dyan na naman kami sa area nyo po. Kaya wag kayong magugulat. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. At yun nga mga kabebe ay may nakikita po tayong mga itlog po ng mga alagang itik natin. At ngayon po mga kabebe ay hindi ko po alam kung ilang itlog po. Kasi nga kahapon bumaba ng 17 para mag 12 na 3 po yung mga itlog natin. At yun nga, expect na natin mga kabebe, pag ilipat natin yung mga alagang itik natin, ay automatic na din po yun na bababa po yung itlog po ng mga itik natin. At ito nga po mga kabebe, ito po yung kuya ko, ito po yung duck boy ng Balingasag, Baling. At yun nga mga kabebe, may nakikita nga tayong mga itlog, nakakalat pa din. Pero yun nga, hindi natin alam kung ilang itlog kasi nga nung nakaraang araw po, sinabi ko sa inyo na yung mga itik po natin ay hinabol po ng aso. Tas dito kasi na area may pato din. May 3 pato pumasok din dito sa area natin, dun sa bahay ng kulungan ng itik natin. Kaya siguro isa din po dun na dahilan kaya bumaba din yung itlog ng itik. Pero kahit ganun mga kabebe, tumaas man yung itlog ng itik or bumaba, ito pa din yung araw mga kabebe na lilipat pa din tayo ng area kung saan po dun na area ay magtatagal na naman po tayo. At ito nga, sabayan nyo po ako sa pamumulot po ng mga puting ginto ng Bukidnon. At yun nga mga kabebe ay nakalikom po tayo nakapulot po tayo ng itlog doon sa loob ng bahay ay mga 11 po na tray. At yun nga po ay bumaba talaga siya ng isang tray po. Pero okay lang yun mga kabebe kasi nga ganun talaga yung buhay ng mga itik natin, charot. Katulad mo din yun ba? Minsan nasa taas, minsan nasa ibabaw, charot. At yun nga mga kabebe, ito na nga po yung mga itlog po natin na napulot po natin ngayong araw na to. 11 na tray po ito, tas kahapon ay 12 po na tray. At yun nga ay lagi kong sinasabi sa inyo ay lilipat ulit tayo, parang piyesta nga, sobrang aso mga kabebe, pasensya na, charot. At yun nga sinasabi ko sa inyo lagi sa mga videos ko po na yung pag-aalaga po talaga ng mga itik ay wala po tayong linalabas na pera. Kung hindi ay organic lang po lahat ng kinakain po ng mga alagang itik natin. Yung naghihintay ka lang ng morning tas may biyaya na ganun. At kung maingganyo man kayo mga kabebe na mag-alaga ng mga itik, huwag nyo kalimutan, bisitahin po yung YouTube ko po, yung channel ko po. At may maraming technique doon, mga diskarte, mga tipid tips na malalaman natin kung paano yung pag-aalaga ng mga alagang itik sa ganitong area po mga kabebe, kapalayan po. At yan po mga kabebe, yun nga sinasabi ko, busy yung duck girl nyo kasi nga lilipat po tayo ng area kung saan po yung mga alagang itik natin ay doon na naman po natin nilalagay sa area na yun. At yun nga ay ito muna yung update natin ngayon kasi nga ay busy tayo ngayon at magluluto muna tayo. At yun nga mga kabebe, hintay-hintay muna, see you doon sa ibang lugar at makikita natin kung gaano kaganda doon, char. Kasing ganda ko, ganun, char. At yun nga mga kabebe, sige mga kabebe, mamaya update ulit tayo. At yun nga mga kabebe ay lilipat nga natin pati yung mga alagang itik natin, yung mga duckling po natin sa ibang area. At ito nga po, may mga karton po tayo na binili at ito po ay paglalagyan po ng mga duckling po natin mga kabebe. Kasi nga kahit po ay medyo malalaki na po sila, 10 days na yata yung mga alagang itik natin, kailangan pa din po natin ilagay sa karton kasi nga isasakay po natin sila sa bunggo, tas isasabay po natin doon sa malalaking itik po natin mga kabebe. At yan nga po mga kabebe. At yun na nga mga kabebe ay nakarating na po tayo sa area kung saan ay trinabel po natin yung mga alagang itik natin. At okay naman po yung
travel natin mga kabebe, kasi nga wala naman pong nalagas. At yun nga, nagdala po ako ng tubig, tas pagdating pinakain namin at pinainom. Ganun lang po kasimple mga kabebe. Wag po tayong matakot na ilipat po yung mga alagang itik natin kung saan yung area ay pwede natin ilagay. Kasi itong itik ko po mga kabebe ay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Anong 15 days? 14 days. Yung itik ko po. At ito nga po mga kabebe, andito na nga sila sa lugar kung saan yung area natin ay may kapalayan po dyan. Bukas na bukas po ay ilalagay na po natin sila sa kapalayan para naman po makatipid po tayo ng feeds. At yun nga sa 2 weeks na pag-aalaga po ng mga alagang itik ay 2 Integra 1, 2 Integra 2, tas 3 Integra 3 yung naubos po ng mga alagang itik na din. So matotalis 7 po lahat, pero yung isa hindi pa po naubos. Yun nga, ganito lang din. Ito ay temporaring kulungan lang po. Sa ngayon lang po kasi maglalagay din po tayo ng tirahan nila. At yun nga, i-relax muna natin yung mga alagang itik natin at sa ganun ay okay din sila. At yun nga mga kabebe, sisilipin natin yung area kung saan ilagay natin yung kulungan po ng mga alagang itik natin. At yun na nga mga kabebe, dito na po tayo sa area kung saan po yung mga alagang itik natin na may bagong bahay na po. At yun nga ay may bahay na din po tayo sa mga alagang duckling po natin. Separate po sila sa mga itik po natin na nangingitlog. At ito din po yung bahay po ng mga nangingitlog din po na mga itik natin. Ganun din po mga kabebe, wala pong nabago. Ang nabago nga lang po is yung area. Yung parang piyesta nga yung buhay namin sa ganitong pag-aalaga po ng itik or bibi. Kasi nga po, hindi po kami umaasa sa feeds, kundi ay umaasa po kami kung saan yung area may ani, katulad po sa mga nangyari ngayon po. At ito nga yun, yung mga alagang itik po natin ay yung mga duckling po ay linagay po natin sa karton. Tapos yung bonggo po ay linagyan din po natin yun ng risal. Kaya huwag kayong mag-alala kung sa area nyo po ay kailangan nyo nang ilipat sa kapalayan yung mga alagang itik nyo. 12 days to 15 days ay pwede na po siyang ilagay po sa kapalayan mga kabebe. At yun po yung nangyari sa mga alagang itik po natin po, yung mga duckling po natin. At yung mga itik po natin na dumalaga po ay wag din po kayong mag-alala kung sa area nyo po ay wala na pong harvest. Pag sa area na lilipatan nyo ay meron, wag kayong mag-alala, ay pwede nyo po yon i-travel. Ganon din po, kung nangingitlog man yung mga alagang itik natin, wag po tayong mag-alala kasi ay natural lang po yun na yung itlog po nila ay bababa, pero babawi din po yung mga alagang itik natin. At yun nga, yung bahay din po natin, simpleng tirahan din, simpleng balong-balong lang din po, katulad po din ng mga bahay po ng mga itik. Yun nga lang po ay diskarte lang po talaga, sipag at tiyaga lang po yung pag-aalaga po ng mga itik po mga kabebe. At ito nga mga kabebe, dito po kami sa area kung saan po, dito sa Bukidnon, dito sa Simaya po. Dito po kami. Sa susunod po mga kabebe ay baka wag kayong magulat at baka andyan na naman kami sa area nyo. At yun lang muna yung marites ng duck girl nyo. Kasi nga kanina doon tayo sa area nung namumulot po ako ng mga itlog natin. May 11.3 po akong napulot. Yun nga ay bumaba po masyado yung itlog po mga kabebe. Pero wag po tayong mag-alala doon. At yun din po kung paano natin linagay po sa bunggo yung sasakyan. Ganon din po yung discarding. Pwede nyo pong idea yon, gawin yon sa susunod pag may plano po kayong mag-alaga po ng mga itik. At dito din po na area mga kabibi ay okay nang okay po yung mga alagang itik natin. Kasi nga maliban sa may tubig, pagkain, at organic po lahat ng ipapakain natin. Maliban lang po sa mga duckling na alaga po natin mga kabebe. Kasi yung duckling mga kabebe ay sasanayin muna natin sila na pakainin sa area kung saan po ay praktisin muna natin silang kumain ng palay, mga insekto at kohol. Pero sa ngayon po yung mga duckling natin ay feeds muna. Ang ginagamit ko pong feeds kasi nag-change feeding na ako. Pangalawa ay
Integra 1, Integra 2, tas ngayon po na 15 days na yung alagang itik ko po ay nag-Integra 3 na po tayo. At sa ganitong paraan po, yung mga duckling natin ay masasanay dyan sa kapalayan hanggang sa makatipid tayong lubusan. Yun yung hinahanap natin mga kabebe. Pag magnegosyo po tayo, ay kailangan po talaga natin ng makatipid po tayo na hindi po natin kailangan lumabas ng malaking pera. Dito po sa kapalayan mga kabebe ay sigurado po talagang swak na swak yung negosyong ito. Itik po or bebe. At yan nga mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!